Makes it very clear that the Son does not know the hour. Jesus does not know the hour. And if God is all-knowing, as all of you guys agreed, and Jesus didn't know the hour, then he cannot be God. It's right there in your own scripture. Well, when you say cannot, that's where you lose me. But you said God cannot lie, so why didn't you lose yourself? Because, Because you're cooked. All right, would you Daniel, the Ya Allah, my heart it been. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah Azza wa Jal, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sumainyo ang kapayapaan, awa at pagpapala ng Allah Azza wa Jal. Ako muli si Be Inspired, ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow, like at share to get latest Islamic teachings and lectures. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang usapin. Kung si Jesus alayhis salam ay Diyos, bakit sinabi niya mismo na hindi niya alam ang oras ng paghuhukom? At kung siya ay only begotten son, totoo bang siya lang ang tinawag na anak sa Biblia? Mga kapatid, pag-usapan natin ito ng malinaw, maayos, at may ebidensya, lalo na mula sa Biblia mismo, upang maunawaan ang ating mga kaibigang non-Muslim. Simulan natin sa isang napakalinaw na talata, Mark 13 verse 32. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak kundi ang ama lamang. But of that day and hour no one knows. Not even the angels in heaven, nor the Son but only the Father. Paliwanag. Napakalinaw. Si Jesus alayhis salam mismo ang nagsabi, hindi niya alam ang oras. Kung siya ay Diyos, paano siya magkakaroon ng kakulangan sa kaalaman? Ang Diyos ay ganap na nakakaalam ng lahat. Ito ay malinaw na patunay na si Jesus alayhis salam ay hindi Diyos kundi isang sugo na may limitasyon bilang tao. Ngayon, pumunta tayo sa isa pang mahalagang punto. Ang only begotten Son, John 3 verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ngunit mga kapatid, tanungin natin, si Jesus lang ba ang tinawag na anak sa Biblia? Ang sagot, hindi. Exodus 4 verse 22. Israel ay aking panganay na anak. Israel is my firstborn son. Paliwanag. Dito ang buong bayan ng Israel ay tinawag na anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang salitang anak ay hindi literal, ito ay simboliko, nangangahulugang malapit o pinili. Jeremiah 31 verse 9. Ako ay ama ng Israel at si Ephraim ang aking panganay. I am a father to Israel and Ephraim is my firstborn. Paliwanag. Muli, hindi lamang si Jesus ang tinawag na anak, marami ang tinawag na ganoon bilang tanda ng pagiging malapit sa Diyos. Matthew 5 verse 9. Mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Paliwanag. Kung ang anak ng Diyos ay literal, ibig bang sabihin lahat ng gumagawa ng kapayapaan ay literal na anak? Hindi, ito ay isang metaphor o simbolikong pahayag. Ang tanong, sino ngayon ang pinakapanganay ng Diyos? Kung may sinabi pala ang Diyos sa Biblia na mayroon siyang panganay bago pa man ipanganak si Jesus alayhis salam, pag-isipan niyo sana ito ng mabuti. Ngayon, ano ang sinabi mismo ni Jesus tungkol sa kanyang sarili? John 17 verse 3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos, at si Jesus na iyong isinugo. This is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Paliwanag. Dito malinaw may tanging tunay na Diyos, at si Jesus ay isinugo lamang. Hindi niya sinabi na siya ang Diyos. Ngayon pumunta tayo sa marangal na Quran. Surah Al-Ikhlas chapter 112 verses 1 to 4. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sabihin mo, siya ang Allah Azza wa Jal ang nag-iisa, ang walang hanggan at sandigan ng lahat. Hindi siya nagkaanak at hindi siya ipinanganak, at walang katulad niya. Say He is Allah one, Allah the eternal refuge. He neither begets nor is born, nor is there to Him any equivalent. Paliwanag. Ito ang malinaw na turo ng Islam, ang Diyos ay hindi nagkaanak at hindi ipinanganak. Surah Al-Ma'idah chapter 5 verse 75. Ma'al Masih ibn Maryam illa Rasul. Si Jesus na anak ni Maria ay isa lamang sugo.
The Messiah, son of Mary, was no more than a messenger. Paliwanag. Direktang sinasabi si Jesus alayhisalam ay propeta, hindi Diyos. Hadith mula sa Sahih Bukhari. La tutruni kama atratin Nasara Isa ibn Maryam. Huwag ninyo akong itaas tulad ng pagtaas ng mga Kristiyano kay Jesus na anak ni Maria. Do not exaggerate in praising me as the Christians did with Jesus, son of Mary. Paliwanag. Babala ito na huwag gawing higit sa tao ang isang propeta. Mga kapatid, malinaw ang katotohanan. Si Jesus alayhisalam ay isang dakilang propeta. Isinugo ng Allah Azza wa Jal, hindi Diyos at hindi literal na anak ng Diyos. Motivational message. Sa ating mga kaibigang non-Muslim, ang layunin ng paliwanag na ito ay hindi upang makipagtalo, kundi upang magbigay linaw. Inaanyayahan namin kayo na basahin ang inyong sariling kasulatan ng buo, hindi putol-putol at hanapin ang katotohanan. At sa aking mga kapatid na Muslim, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya. Ipakita natin ang Islam sa pamamagitan ng kabutihan, paggalang at karunungan. Dahil ang katotohanan ay hindi kailangang isigaw, ito ay kusang lilitaw sa puso ng naghahanap. Ako muli si Legendary B, inspired ang maghahatid sa inyo ng katotohanan tungkol sa Islam at ang mga kwento nito. Huwag kakalimutan mag-follow. Like it, share to get latest Islamic teachings and lectures. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.